Why is it wise to serve King Jesus? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po muna ng happy anniversary si Margarita and Joel sa Puway. Hello po sa inyo. Nakikigalak po kami sa inyong anniversary. Now, yung pag-usapan po natin ay patungkol pa rin po kay Haring David. So, kahapon po pinag-usapan natin yung kamatayan ni Haring David at na-summarize natin yung kanyang buhay. Now, right now po, pag-uusapan naman natin yung mga sinulat ni Haring David na mga salmo. Particularly today, yung Psalm chapter 2 o Awit, Kabanatang 2. Now, bago po yon, gusto ko lang sabihin na yung Psalm chapter 2, ito po ay Messianic Psalm. Ibig sabihin, patungkol po ito kay Jesus. No? Now, sa dive deeper natin, marami tayong mapapag-usapan. Etong mga to, pag-usapan natin ito. No? So, pag sinabi nating Messianic Psalm, ibig sabihin, tumutukoy kay Jesus. Kaya tinan niyo po sa Acts chapter 13, halimbawa, sa verse 32, 33 hanggang 37. Nung ininterpret po yung Psalm chapter 2, ininterpret nila to, sabi rito, then He has fulfilled to us their children by raising Jesus, as also it is written in the second Psalm. Ibig sabihin, yung New Testament believers sa New Testament, nung binasa nila yung second Psalm o yung pangalawang salmo, ito ay patungkol kay Jesus. Ininterpret nila na natupad kay Kristo Jesus. Kaya po pag binalikan natin tong Psalm chapter 2, isipin natin patungkol to kay Jesus. Hindi lang to basta patungkol kay Haring David. Patungkol ito sa hari ng mga hari, ang ating Panginoong Hesukristo. So, sabi dito, why do the nations rage and the peoples plot in vain? The kings of the earth set themselves, and the rulers take counsel together against the Lord and against His anointed. So yung mga bansa nagre-rebelde sa Diyos. Yung mga nations, makikita niyo po na natupad po ito sa Panginoong Hesukristo, lalo na dun sa crucifixion ng Panginoong Hesukristo. And even now, marami pa ring mga bansa na nagre-rebelde laban sa Diyos. Kaya po ito po yung katuruan natin ngayong araw. Number 1, the world rebels against God and His anointed. Yung mga nations, mga ethnic groups sa buong mundo, mga bansa sa buong mundo, marami sa kanila, ayaw nila sa Diyos. Ayaw nila kay Jesus, ayaw nila sa Messiah. At mapapansin niyo po no, na maraming mga leaders, may mga matataas na katungkulan na sinasabi nila, yung mga Diyos nyo, yung mga Kristo nyo, kung sino man pinaniniwalaan nyo, bawal yan dito sa gobyerno. Bawal yung dalhin yan sa usapin patungkol sa lipunan. We don't want God to be involved in the, public affairs. Yun yung pagre-rebelde laban sa Diyos eh. Okay yung separation ng church and state, no? Pero yung i-separate mo yung Diyos, i-kick out mo yung Diyos in the name of secularism, for example, yan po ay pagre-rebelde sa Diyos. So the world rebels against God and His anointed. Pero ang maganda po nito mga kapatid, pag binasa niyo yung Psalm chapter 2, very encouraging. Hindi siya yung parang, mundo natin, pabulok ng pabulok, walang kwenta talaga, gugunawin na yung mundo natin, no? Pag binasa mo yung Psalm 2, may encourage ka. Bagamat mga bansa nagre-rebelde laban sa Diyos, yung Diyos nakaupo lang doon sa kanyang trono. Tinatawanan yung mga nagre-rebelde sa kanya. Yung Diyos natin unfazed, unaffected. Yung mission ng Diyos hindi humihinto just because many people around the world are rebelling against Him. Kaya pag binasa yung Psalm 2, talagang yung Diyos nakaupo sa trono niya. Tinutupad niya lang yung gusto niyang, lahat ng gusto niyang naisin. Now, sabi po rito sa verse 7 and 8. By the way, yung Psalm 2, para pong isang libro yan eh. Kung magsusulat man ako, baka isang libro yan patungkol lang sa Psalm 2.
sa devotion natin 15 minutes, no? Kaya encourage ko po kayo na kayo po magbasa mismo, no? Basahin niyo lang yung Psalm 2 in the light of the Lord Jesus Christ. So dito sa Psalm chapter 2 verse 7 and 8, gusto ko ring sabihin, no, para aware tayong lahat, sa Psalm chapter 2, bagamat sinulat siya ni Haring David, nag-uusap diyan yung Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. No, nandiyan yung Trinity. Kaya sabi dito, I will tell of the decree. The Lord said to me, si Yahweh, sinabi sa akin, you are my son. Sino kausap? Si Kristo. Today I have begotten you. Sabi ng God the Father kay Jesus, ask of me, and I will make the nations your heritage, and the ends of the earth your possession. Nag-uusap yung Diyos Ama at yung Diyos Anak. Ikaw ang aking anak. Hingin mo ang mga bansa't ibibigay ko sa iyo. Maging ang buong daigdig ay ipapamana ko sa iyo. Naalala niyo ba yung tinukso ni Satanas si Jesus? Sabi ni Satan, you know, Jesus, you don't have to suffer. Hindi mo na kailangan maghirap. I will show you the easy way. I'll give the nations to you. The splendor, the beauty of the nations, ibibigay ko sa Jesus. Just bow down and worship me. Nakita niyo po yung temptation na yun, tukso na yun na ginawa ni Satanas kay Jesus. Pero si Jesus, nireject na lahat ng tukso, pati yung offer ng mga nations. Bakit? Because Jesus knew that it was not Satan who will give him the nation, but it was his God, the Father. Sabi rito, I will make the nations your heritage and the ends of the earth your possession. Pag binasa nyo to, may installation pa rito. I have installed my king on Zion. Sino yun? Si Jesus Christ. And he will rule the nations. So that's point number 2. God gives the nations to Jesus as his inheritance. Pangatlo po, the nations may either serve the Son or suffer his wrath. Dalawa lang ang options ng mga bansa, ng mga nations, mga ethnic groups, ng mga tao sa buong mundo pagdating kay Jesus. Either to serve him, love him, honor him, or to rebel against him, ignore Jesus, don't do anything about him. No? Parang bahala ka, no? Wala akong pakialam sa'yo. Kung yan ang option nila, they will suffer his wrath. Kaya po sabi rito, eto na po yung boses ng Santong Espiritu, no? Now therefore, O kings, be wise. Be warned, O rulers of the earth. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Kiss the Son, lest he be angry and you perished in the way. For his wrath is quickly kindled. Blessed are all who take refuge in him. Napakaganda pong panawagan, no? Be wise. Or otherwise, you will suffer the wrath of King Jesus. Tandaan po natin, si King Jesus, meron siyang wrath. Mababasa niyo sa Book of Revelation, wrath of the Lamb. Si Jesus, hindi siya yung hari na pwede mong mura-murahin lang, no? Kutsa-kutsain at walang mangyayari sa iyo na masama, no? Si Jesus, siya yung may hawak ng hustisya. At si Jesus, hindi siya yung parang pag nandyan, minsan kasi may idea tayo na ganun, si Jesus talagang meek lang, no? Pwede mong kotongan, hindi gaganti. Bait-bait, mahal na mahal ka. Minsan ganun yung mentality natin. Hindi natin alam. Si Jesus Christ, marunong din siyang dumisiplina at marunong rin siyang magparusa. So, sabi ng boses ng Santong Espiritu, be wise. Be warned, O rulers of the earth. Alam niyo po, wala nang iba pang mas wais kang pwedeng gawin kaysa dito, no? Wala nang mas wais, no? Ito na yung pinakawais mo na pwedeng gawin, yung paglingkuran ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, kiss the Son, lest he be angry. Ano ba yung kiss the Son? Hindi kasi natin maintindihan kasi kultura nila yan, no? Pero ang ibig sabihin po niyan, yumukod kayo't magparangal. Parangalan natin sa Jesucristo. I-honor natin siya, magbigay galang, sumunod sa Kanya. So,
Yan lang po yung option natin kay Jesus. Anong gagawin natin sa kanya? Pwede mo siyang paglingkuran o pwede mo siyang i-ignore, no? Wala kang pakialam, no? Pero tandaan natin, yung mga choices natin, may mga consequences yan. At ang isang tao na nagdesisyon na habang buhay siyang maglilingkod sa Panginoong Jesucristo, that person is a wise person because that person is investing in eternity. Kasi lahat ng gagawin natin sa mundo, walang kwenta kung wala tayo kay Kristo. Apart from Jesus Christ, we are nothing. So the nations may either serve the Son or suffer His wrath. Now, bilang application po sa pinag-aaralan natin na ito, number 1 po, explore the Messianic Psalms and grow in your knowledge of Jesus. Marahil sa inyo yung marami sa atin ngayon lang na-discover, no? Meron pala Messianic Psalms na pag binasa mo yung mga awit na to patungkol pala kay Jesus, napakadami po, no? Actually, you can argue that all Psalms are Messianic. So, explore the Messianic Psalms and grow in your knowledge of Jesus. Si Jesus, hindi mo lang mababasa sa Matthew, Mark, Luke, and John, no? Mababasa mo siya sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, sa Book of Psalms, sa mga prophets, hanggang sa Book of Revelation. So, every time you open the Bible, you get to know the Lord Jesus Christ. So, explore the Messianic Psalms. And number 2 po, be wise by serving the Son, be warned by fleeing from His wrath. Ang ating Panginoon Jesucristo, sabi sa Biblia, siya yung judge, ultimate judge. At lahat tayo haharap sa Kanya. May araw ng paghukom. At ang pinaka-wais na pwede nating gawin in preparation sa on that day, no? Naharap tayo kay Jesus is serve Jesus right now. Paglingkuran natin ang ating Panginoon Jesucristo ngayon na mismo. Alamin natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon at gawin natin. One of the ways to serve the Lord Jesus Christ is lead your family towards Jesus. One of the ways to serve Jesus is to bring people to Jesus. Pangatlo po, celebrate the reign of Jesus with reverence and trembling. Ito po yung panawagan ng banal na spirito sa mga tao sa mundo, no? Kay Jesus, magpasakop kayo and celebrate His reign. Yung pinagdidiwang natin na tayo ay na kay Kristo na, pinaghaharian na ni Kristo. Hindi po boring ang mapunta kay Kristo, hindi boring na pagharian ni Kristo. That's a life of celebration. Lalo na yung mga kabataan, feeling nila yung mga religious people, mga sumusunod kay Jesus, boring. No, may mga ganong mentality, masyadong religyoso yan. Ano yan, yak yan, kadiri yan, no? Mga kapatid, hindi po. Yung tunay na masaya ay na kay Kristo. Yung tunay na malungkot kahit na mukhang masaya ay yung mga taong wala kay Kristo. So celebrate the reign of Jesus with reverence and trembling. Wala nang mas maligaya pang experience sa buong mundo maliban dito na kay Kristo ka. Maliban na pinaghaharian ka ni Kristo Jesus. Now, para sa ating discussion, why is it wise to serve King Jesus? Bakit wise na maglingkod sa Panginoong Jesucristo? That's the best decision of your life. To serve and honor King Jesus. And why is it foolish to ignore Him? Bakit it's foolishness to ignore Jesus Christ, the King of Kings and Lord of Lords? Para po sa ating dive deeper, ito po yung malalim na talakayan natin, no? What are the Messianic Psalms? And how does the New Testament interpret Psalm 2? And how should we interpret the Bible the way Jesus did? Dito po ma-discover natin paano ba mag-interpret si Jesus ng Biblia, no? So, abangan niyo yung dive deeper, no? Right after this, gagawin natin dive deeper. At I hope talaga lumalim talaga tayo sa pagkakaunawa ng Biblia at mas lalo nating makilala si Kristo Jesus. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we come before you in reverence and awe. Open our hearts to understand the Messianic Psalms and to know your Son more deeply. Teach us through wisdom to serve King Jesus with humility and joyful obedience.
Guard us from pride and foolishness that ignore His reign. Lead us to flee from sin and from the wrath to come, and to find refuge in Christ alone. Fill us with holy fear and gladness as we celebrate His sovereign rule. May our lives reflect loyalty to the Son and honor to your name. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Brother Dennis and Elsie sa inyong pagsuporta po dito sa ating mga devotions. At kung kayo po ay merong natutunan, ipaalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.